Unahin natin ang Malabon. Meron ho mahigit ₱1 milyong pisong halaga ang natupok ho ng apoy sa isang ancestral house sa bahagi ng Araneta Avenue, Barangay Potrero. Ayon kay Malabon City Fire Marshal Major Rod Reyes, nagsimula ang sunog alas 6:55 kagabi sa second floor ng naturang bahay na pag-aari ng isang Antonio Cotiao, kung saan umabot ito sa ikalimang alarma. Nadamay ang bodega ng motorsiklo na sinasabing pag-aari rin ni Cotiao. Pasado alas 9 na ng gabi nang ito'y may deklarang fire under control. Wala namang naitalang nasaktan o nasawi sa naturang sunog. Sa Quezon City, timbog naman ang dalawang pick-up girls matapos kasamang weng pagnakawan ng isang binata sa loob po ng isang apartel dyan sa EDSA, kanto na Aurora Boulevard, Cubao. Kinilala ang mga suspect na si Christy Reyes, 33 anyos, at Sheila Mangate, 35 years old din, walang permanenteng tirahan. Ayon sa biktima na pinangalanan din, si Julius Flores, 25 anyos, niyaya siya ng mga suspect para sa panandaliang aliw sa day-to-day apartel sa nasabing lugar. Pero pag-alis po ng mga babae, nawala na rin ang kanyang wallet na naglalaman ng 1,500 pesos na cash at isang China-made na iPhone 4S. Tayo na. Oo, agad namang nahuli ang mga suspect. Matapos napeke din siya. Matapos magsagawa ng follow-up operation, ang QCPD, Station 10 at na-recover sa mga ito ang mga tinangay na gamit. Kilala mo yon, Ray Albesa? Hindi yung biktima, yung dalawang pick-up girls. Kilala mo? Lalagablab sa 558. Anak ng artista na biktima ng dugo-dugo gang. Na-report si Silvestre Labay. Silvestre, i-radyo mo. Arestado ang isang kasambahay matapos na matuklasang hindi totoong na biktima ng dugo-dugo gang ang anak na isang sikat na artista at direktor sa lungsod ng Marikina. Kinilala ang suspect na si Maria Cristina Dinampo, 24 anyos, kasambahay ni Maria Carmela Mortiz, 32 anyos, anak ng sikat na direktor at artista na si Bibot Mortiz at residente ng Tauro Street sa 5 Hermanos Subdivision, Industrial Valley Complex, Marikina City. Batay sa isinagawang investigasyon ni P.O. Joel Sison ng Marikina PNP, mayroon umanong tumawag sa kanila kung saan ang nakasagot ay ang suspect at sinasabing nadisgrasya umano ang magulang ng biktima at humihingi ng pera at pinakuha ito sa loob ng vault pero hindi nabuksan ang vault kaya't kumuha na lamang ng alahas sa drawer na nagkakahalaga ng humigit kumulang 3 milyong piso ang halaga ng mga mamahaling alahas. Dinala umano nito sa Mall of Asia kung saan doon sila nagkita ng color. Pero hindi naniwala si Mortiz dahil 6 na taon na nilang naging kasambahay ang suspect kaya't napilitan ang biktima na ireklamo sa Marikina Police Station kung saan sinampahan na ng kasong swindling sa Marikina Prosecutor Office ang naturang suspect. Kasama mo sa Marikina City para sa DCXL 558. Silvestre Labay. Di ba pala? Kala ko nagbigay na ng moto. Di ba pala yun? Huwag mo na palakpakan mamaya. Sa 558. DZXL Bulat Palaro. Ito na mga kasama, susubukan ngayon ang last cases na mapanatili pong walang talo sa paipagharap po nila sa San Mig Coffee Mixers. Alas 7:30 sa gabi sa pagpapatuloy ng PBA Commissioner's Cup sa Smart Araneta Coliseum. Pero hindi pa tinatalo ng Aces ang kanilang dating head coach sa Tim Cone mula nang lumipat ito sa BMEG na San Mig Coffee na nga ngayon. Bago pa nagsimula ang nakaraang season. Ayon naman kay Alaska head coach Luigi Trillo, isa ho sa mga assistant dati ni Cone, sisikapin nila labanan na height advantage sa Mixers kung saan nakahanda na ang kanilang game plan. Bago na sa aming laban, magharap muna ang Meralco Bolts kontra Air 21 Express alas 5:15 ng hapon. DZXL Showbiz Balita. Ito na siya, ang ayaw na ayaw niyong pakinggan pero pinakikinggan pa rin. Pinagtsatsaga ang pakinggan ni Earl Saludar. Dolly? I went to your wedding. Kanta yan. Kanyan! Yan ay isang kanta ng isang pumunta sa wedding ng kanyang minamahal na nagpakasal sa iba. Hello everybody, everywhere! It's me, Lollipop. Your one better half. And a half. My story for today is about Baby.
Baby, baby. in the small Oh, baby, baby, baby. May baby na sina Katrina Halili at ang singer na si Chris Lawrence. Marami tuloy ang nagtatanong kung kailan sila isasakal. Yan. Magwe-wedding ba? Ang say ni Chris, to my focus na muna daw sila sa pag-aalaga ng kanilang baby. So later na yung wedding. mother, Yun muna daw yung kanilang priority ngayon. your father. Yung iba dyan, alam ko, pinafocus yung pagbe-baby. Nauna yung kasal, syempre, bago yung baby. Ito naman, nauna yung baby bago yung kasal. Baliktad. Diba? Si Ate Leo. Pinafocus ang pagbe-baby, diba? Oo. Kala ko. Wala pang araw eh. Oh. Dapat focus. Focus ng focus, diba? Dapat magbakasyon. Ano bang ibig sabihin ng focus, Loli? Hindi dapat nakatutok. Tutok. Tutok talaga. Marunong bang tumutok? So, tutok sa umaga. Tutok sa umaga. Tutok sa tanghali. Yan. Tutok sa hapon. Oh, meron pa sa gabi. Meron pa sa gabi. Meron pang midnight is na. Madaling araw, tutok ka rin. Diba? Hanggang madaling araw. Ayan lang, tuk-tuk-tuk-tuk lang kayo, Ayan. tuk-tuk-tuk. Yan Kayo. ang focus. Yan ang focus, Thanks, diba? Loli. Your father Yung kina Katrina at kay Chris, was crying. tapos na sila magtutukan eh. Diba? Tapos, Naisahan na, no? oo, ayaw naman daw muna nila ang kuwan daw, walang marriage. Gusto nila meron din. At one day, alam niya, doon din mauwi yun. Yung relasyon nila ni Katrina. Yeah! So, that is my story. The end for today, Monday, Wednesday. Okay? Hanggang bukas, hanggang mamayang tanghali. I love you because you love me. I am Loli. Ay, Loli. Tutok pala, Loli, ha? May natutunan kami, focus. Focus. Gasgas, hindi umatras, medyo madulas. Ito ang balitang panghimagas. Si Pipi, naka-focus din to. Good morning mga kasama. Morning. Nakamulat ka na ba? Mulat na yan. Mulat na yan. Mulat. Alam mo yung mulat? na yan. Bukas. O yan. Ano yung assignment na sagot Research na? ako eh. Research ka na. So, good morning na sa mga bayot. Ano ang bayot? Mga bading. Ay, Tama. Ano yung isa? Puot? Puot. Oh. Feeling? Ha? Feeling? yeah, Tama. isang klase siya ng pakiramdam. Pero anong klaseng pakiramdam? Puot. Puot. Masakit na pakiramdam. Masakit. Tama ba? Tama, di ba? O sige, muhi na lang. Buhi. Mga kasama, para naman sa ating panghimaga, sa Pimpri, India, kilalanin si Data Fugi, isang businessman. Data, pogi. Pogi. Ang cute na. Fugi. Pogi ka, ang pogi mo. Isang businessman na tinatawag ang sarili bilang the Gold Man of Pimpri. Bo. Nako, tinalo nito ang mga ladies sa Oscars. Sa Bo. sobrang adik kasi ni Data sa gold, nagpagawa ito ng 22-karat gold na t-shirt na may bigat na 3.2 kilograms. Uy. Ang kanyang extravagant t-shirt ay may 14,000 gold flowering na nakadikit sa imported na white velvet. At para sa mas magarbong damit, meron pa itong 6 na botones na gawa naman sa Swarovski crystals. Hindi naman siguro ito bayot, no? Itong businessman na to. Nagamit ko. Ginamit agad, ha? I-apply mo yan sa pang-araw-araw. Baka mapuot sa'yo yan o mamuhi sa'yo. Tila hindi na rin makatayo ang nasabing businessman dahil bukod sa kanyang porcelas at kwintas na gold, gawa rin sa purong ginto ang kanyang belt. Pero tandaan na, sabi nga sa kantang price tag, it's not about the money or material things. Ang buhay ay tungkol sa pagmamahal. Yun ang priceless treasure natin. Kaya mga kasama, have a lovely day. Yeah. At yan po ang balitang panghimagas. Kan DZXL Sinwon, Chong Sin, In Washer, love. Phoebe, Tatak Armen. Salamat ha, PB. Baby, thank you, ha? In love ka na naman, ha? Andan si Earl. Gumaganda na ng araw. May dala siyang cellphone na bago. Hawakan ko na yung hawak mo. Nakakahiya naman. Thanks, baby.
Meron pa palang traffic. Pero wala pa siya. Meron pa. Babati lang ako kasama Weng. Oh, happy birthday. Hindi, taga-Capiz to mga kaibigan natin sa Capiz, binabati natin Grace. Mga bayot sa Capiz. Oy, bayot pa dyan? Meron din siyempre. Tagalugtugan Capiz, sina Nonoy Ciudadano, si Darling, si Tina, si Samuel, Ever, Japin, Jello. Ba't tayo Nakikinig daw, kanina sa RMN News Nationwide at ngayon. Salamat. From Capiz, dramatic Grace natin dito sa DCXL. Yan. Mamaya, babatiin namin kayo ulit. DZXL Ulat Trapiko. Ito na ang sultan na walang isla. Sultan na walang sombrero. Tama. Bye, Sultan Labay. Sultan. Morning. Ang kahabaan Stang dialysis mo. naman ang aking Wala pa ba? Hindi siya tumusuot ng sombrero dahil nadudulas lang ang sombrero sa kanyang ulo. Di ba? dahil pati ang mga kababayan natin ay nasisilaw. Saan? Natakpang ko, may araw ngayon. Wait. Sultan, nasan ba ang iyong teritoryo, Sultan Labay? Ito ang teritoryo ko sa Aurora Boulevard. Yan ba wala nagkiklaim na iba? May Labay Army ka ba dyan? Meron ka ba dyan? Meron. Mamaya, kanya, sa iyong likod, marinig natin yung kanyang Labay Army. Labay. At mabagal lang daloy ng trapiko Aurora Boulevard natungo doon sa Santa Mesa papunta sa Maynila. Mabagal ang Igso. Kasamang Ray, ikaw ba yan? Lumipat ka sa 558. 882. Hindi na agad sama. Hindi naman. Ano na nangyari? So mabagal. Mabagal ka sa mga weng at ang daloy ng trapiko dito sa Aurora Boulevard. Lalo na pagdating sa harapan ng PSDA, yung paboritong dinadaanan ng ating mga motorista. Bakit? Meron ka bang prinsesa dyan? Ha? May prinsesa ka ba dyan? Wala. Wala naman. Pero, ang mga pangalan ay pagkalampas nito ay tuloy-tuloy na. Muling babagal kasama nga weng at buddy sa harapan ng NCBA. At pagkalampas nito, lalo na pagdating sa St. Joseph, dahil merong stoplight dyan sa patungo sa Project 23, ay bumabagal ang usad ng mga sasakyan. Pero pagkalampas nito ay tuloy-tuloy na hanggang sa makarating sa Cubao. Sa kabilang linya, patungo naman sa bahagi ng Katipunan, Marikina, Antipolo, Cainta, ay tuloy-tuloy. Nagkaroon lamang ng bahagyang bumabagal pagdating sa Katipunan Road. Ayan. Sultan, ang moto mo ngayon, Sultan? Ang aking moto for today kasamang weng at buddy. Alang-alang doon sa mga Eric Sanjuan. Labay Army? Labay. sa mga busog. Kumukop-kop ng mga teritoryo. Yan. Mga teritoryo. Kumukop-kop. Ito ang aking, lalo na si Professor, nakikinig lagi. Sultan din ba yun, Sultan? Oraha. Nakikinig lang at meron siya mga libro na sinusulat. Sige nga. Moto. If you can figure out your purpose, figure out your passion, for your passion will lead you right into your purpose. Wow. Sige nga. Sa Malaysia, paparian. Mahirap. Tagalog na lang. Tagalog. Kasamang weng at buddy, kung hindi mo makita kung ano ang iyong silbi, alamin mo kung ano ang nais mo, ang ibig. Dahil ang pagnanais mo ang magtuturo ng daan patungo sa iyong pagkagagamitan o ang iyong silbi. Yosip, lahaba pala. Nag-take ka. Ko magtatapos na Kanta na niyo ba? Ganda Humaba. Haba pala. Moto natin ngayon. Salamat, Sultan! At yung army dyan sa likod. Marami akong mga army. Marami akong mga army rito sa likod. Sige. Ito. Sigaw ka na. Kasama mo, mga army, dito na. Kasama mo sa kahabaan ng Aurora Boulevard, Silvestre
Labay, tatak, RMN. Galing. Kwan yun, Sultan Labay. Kanyang Royal Army doon, no? Galing. Labay Army. Oo. Bago tayo magtapos, may mga paalala. Doon sa mga gusto magnegosyo, gusto niyo bang magnegosyo ng printer cartridge remanufacturing? Cartridge World. Yan ang bagay. Ang world number 1 sa printing cartridge remanufacturer, Cartridge World. Ngayong ginawang mas abot kaya ang franchise. Cartridge World sa kalidad at serbisyo, world class ho dito. Para ho sa easy acquisition plan, tawag ho kayo ngayon 893-7012, 893-7012 or 0917-791-2068, 0917-791-2068. Hanapin lamang si Miss Babylin Newfield. Yan, Cartridge World, number 1 printing cartridge remanufacturer. Sa mga taga Cadiz, Cadiz City, di ba? Capiz, sorry. Capiz, salamat ho sa pakikinig ho ninyo sa amin. At dire-diretso mga naglalagablab ng mga balitang tatak RMN ang inyong napakinggan. Dito lamang sa DZXL 55A. Ngayon pong umaga na ng Miyerkules sa 6 ng Marso 2013. Kasama nyo sa serbisyo publiko. From the city of Zambo, Aliceres Primo Hermano Weng de la Peña. From the province of Occidental Mindoro, mabuhay ako si Buddy Ubera. At kami ho ay Tatak RMN. Sumayin niyo ang 15 minutong kalipunan ng mga pinakahuling kaganapan sa Kalakang, Maynila.